Walang takas sa NBI ang suspect na inireklamo dahil sa pang-aabuso nito sa dating kasintahan. Ang suspect nagbantang i-upload umano ang mga masaselang video at larawan kung hindi makikipagkita at makikipagtalik ang ex-girlfriend. Nakatutok si John Consulta. Pagbukas ng pinto ng motel, agad pinasok ng mga tauhan ng NBI Fraud and Financial Crimes Division ang kwarto at inaresto ang suspect na inireklamo. Ayon sa NBI, nagsumbong ang biktima matapos na mapagod na raw ito sa paulit-ulit na pamimwersa at pananakot sa kanya ng kanyang ex-boyfriend. Pinanggit ng suspect na kung hindi siya makikipagkita at makikipagtalik uli, ay i-upload sa internet at ipapadala ang kopya ng video na ito sa napakarami pang kakilala ng ating complainant. Na-recover sa suspect ang cellphone na kanyang ginagamit sa pananakot sa biktima. Naharap ang suspect sa patong-patong na reklamo, kabilang ang coercion, paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act at Cybercrime Prevention Act. 3 araw bago ang Araw ng mga Puso, may paalala ng NBI kaugnay sa pagkuha ng mga intimate videos. As much as possible, kung pwede, sana hindi na nire-record. Diba? Kasi pag na-record mo yan, hindi mo masisiguro kung ano mangyayari sa cellphone o sa device kung saan ito nakasave. Pangalawa, kung magkakaroon ng pagkakataon na maghihiwalay sila, ay may chance na in order to get even o kaya mag-coerce itong subject, ay magbanta na ipapadala ito o kaya ipapakalat ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nauwi sa gulo ang pagdiriwang ng fiesta sa isang barangay sa Cagayan de Oro City. Ang bisita kasing vlogger biglang sinuntok ng isang lalaki. Ang suspect na dayo, kinuyog naman ng mga tao. Nakatutok si James Paulo Yap Selfie na ng lang. GMA Regional TV. Biglang nahinto ang masayang concert sa fiesta sa Barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Nang biglang umakyat sa stage ang isang lalaki at sinuntok ang guest na Cebuano vlogger. Ayon sa uploader ng video, patapos na sana ang concert at nakikipag-selfie na lang sa mga fans ang biktima nang mangyari ang insidente. Pinagtulungan namang bugbugin ng mga tao ang suspect na ayon sa barangay ay dayo lang daw sa lugar. Katong nagsumbag tong isa from Barangay Bulua. But nagi po siya may mga pamilya diri sa Ipunan. Accordingly, under the influence of liquor gid siya. Gi-admit man pod niya na nakainom siya. Agad dinakip ng PNP ang suspect sa social media post na vlogger. Sinabi nitong isinailalim siya sa CT scan procedure at wala naman daw napinsala sa kanyang ulo. Before kumuhatag og full information sa inyo hagoy, makigsettle sa ko dire sa bawat atong tawhana, mahimo goy, pwede na siya masturya kung sa problema niya. Ayon naman sa opisyal ng Barangay Ipunan, hindi na interesadong magsampa ng reklamo ang vlogger. Temporarily siguro release sa kay may illegal detention man pod. As far as Ipunan Barangay Council is concerned, maghimo may drastic action kay since nakasala man gid siya. So maghimo may drastic action, but amo sang iagi sa council ang pag deliberate ana whatever the sanctions nga among maipatol sa iyo. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang panig ng suspect. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, James Paulo Yap, nakatutok 24 oras. Pinalaya si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa sa bisa ng utos ng Korte sa Cebu. Sa 2 pahinang utos ng Cebu City Regional Trial Court, Branch 14, sinabi nitong wala sa jurisdiction ng Korte ang murder case ni Espinosa dahil nangyari ang umano'y pagpatay sa Albuera sa Leyte. Pinababalik ng Cebu RTC ang kaso sa Korte sa Baybay, Leyte. Kanselado rin ang pagbasa ng sakdal kay Espinosa sa Biyernes, February 13. Noong nakaraang linggo, sumuko sa NBI si Espinosa at 2 pang kapwa niya akusado sa kaso. Hindi raw inasahan ng mga residente sa Iligan ang biglaang pagtaas ng baha dahil sa malakas na ulang dala ng bagyong Basyang. Nabalot sa makapal na putik ang munisipalidad, kaya't apektado rin ang hanap buhay ng mga taga roon.
Agad na nagtungo ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong. 5 araw na ang nakalilipas matapos manalasa ang bagyong Basyang sa Iligan. Pero hindi pa rin natatapos ang clearing operations sa ilang lugar doon. Bukod sa makapal na putik, problema rin ang kakulungan sa tubig. Karamihan sa mga apektadong residente, hindi pa nga nakapaglalaba. Kaya diskarte ng ilan, gumawa ng balon na kung kanilang tawagin ay tabay. Umabot sa 249 mm yung rainfall namin. Nag-overflow sa Tubod Bridge, which is the first time. First time din na naapektuhan talaga yung Center of Commerce namin. Sinestorya, bukod sa nabalot sa putik ang mga gamit, nangamatay din ang mga alagang manok sa lampas taong baha. Damay din ang kanyang panindang balot na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Pagtingin namin dito, para ng dagat. Bigla akong patigil. Alam mo ba, ang nabitbit ko lang, yung bago, andito yung birth certificate ng anak ko. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagsagawa ng Operation Bayanihan at naghatid ng mga food pack sa mahigit 4,000 individual mula sa 3 barangay sa Iligan na lubhang nasalanta ng bagyo kasama ang 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Philippine Army. Sa GMA Kapuso Foundation, nagbibigay kayo ng sigla, ng pag-asa na pinapakita nyo na sa mga tao, ang Pilipino meron pa rin pagkakaisa. Samantala, nasa Camarines Norte na rin po ang isang team ng Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong. Sa mga nais pong tumulong sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyong Basyang, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Naipamahagi na po ang 100,000 cash gift para sa mga Aita sa Tarlac na mahigit 100 taong gulang na. Bukod dyan, pinag-aaralan din ng National Commission of Senior Citizens na ipadaan sa bangko ang pamamahagi ng benepisyo. Nakatutok si Oscar Oida. May pa-birthday cake, mensahe mula sa Pangulo at ang pinaka-aasam-asam na 100,000 pesos na cash gift. 97, 98, 99, 1! Naipamahagi na ito kanina sa 4 na centenarian Aitas sa panguna ni National Commission of Senior Citizens Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Ganon na lang ang saya ng mga centenarian grantees, maging ang kanilang mga kaanak. Masaya. Nagpapasalamat siya sa Panginoon dahil nakuha niya ang kanyang cash gift. Sabi, pagbili mo ng kambing o kaya kalabaw. Salamat po dahil natugon na po. Ito lang po yung bilang pamana po sa amin. Di nyo na lang kasi itatanong, itong si Tatang, maski 106 na, di pa rin daw nagme-maintenance. Hindi po umiinom ng gamot. Opo, wala po. Pag sabi po ng tatay ko, pag nahihilo ka, itaas mo lang yung mukha mo sa taas, mawawala po yung hilo. Naging usap-usapan kamakailan ang hindi agarang pamamahagi ng cash gift sa mga Aita centenarian at pinagmulan pa ng sagutan ng NCSC at DSWD kung saan sinabi ni Secretary Rex Gatchalian na ibalik sa DSWD ang cash gift program sa mga senior citizens. Pero sabi ni NCSC Chair Gutierrez kanina, ang nangyaring pamamahagi ay patunay na kaya naman ang mabilis na proseso basta't nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno. Makita natin ngayon kung paano nagkatulungan ang OSCA at ang Commission of Senior Citizens na pinamadali ang proseso. At nagkaintindihan kami, nagawa natin kaagad ng paraan. Nakahanap din ng kakampi si Gutierrez sa ilang mga mambabatas, partikular yung mga nagsulong na mabuo ang National Commission of Senior Citizens.
Sana naman, huwag naman lahat ang kunin ang function ng NCSC. That's precisely na ipinaglaban naman namin nung 17th Congress na ma-approve na magkaroon kami ng commission, ng sariling commission ng senior citizens para maalagaan silang mabuti. I'm very sure naman na NCSC ay maipapatupad naman nila ng mahusay itong centenarian law. Ayon sa NCSC, umabot na sa mahigit 2.8 bilyong piso o 96% ng pondo ang naipamahagi hanggang December 31, 2025. At para daw mas mapadali, balak na nilang ipadaan sa bangko ang pamamahagi. Pagka kasi pinadala mo sa bangko, meron kang resibo sa land bank at na-account namin. At ang ating mga kababayan ay masasabi na naipadala nila for transparency ito, for easy distribution. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nasiyahan si Pangulong Bongbong Marcos sa naging proseso sa Kamara tungkol sa 2 impeachment complaint laban sa kanya ayon kay Palace Press Officer Claire Castro. Ikinatuwa raw ng Pangulo na 284 na mambabatas ang naniwalaan niya sa katotohanan at nagpa siyang ibasura ang mga reklamo. Sa ngayon, ang gusto raw ng Pangulo ay magtuloy-tuloy sa trabaho. Nakatuon din daw siya sa paggawa ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Pinagbawalan na rin ng China ang 16 na opisyal ng kalayaan na pumasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Tila buwelta, kasunod ng pagdeklara ng kalayaan LGU sa Chinese ambassador bilang persona non grata. Nakatutok si JP Soriano. Sa Chinese New Year reception kahapon, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Ching Chuan, gusto raw nila ng Dayanugo, pero hindi raw nila palalampasin ang anumang paninira sa China. At habang ginaganap nga ang Chinese New Year Festival kahapon, ito ang pinost sa Facebook ng China Embassy sa Pilipinas. Yung 16 na lokal na opisyal ng Bayan ng Kalayaan sa Pag-asa Islands na nagdeklarang persona non grata ang Chinese ambassadors sa mga resolusyon noong 2023 at ngayong 2026. Hindi na raw welcome sa mainland China, Hong Kong at Macau. Kasama sa listahan si Kalayaan Vice Mayor Maurice Philip Alexis Albaida. Kung kami man po ang mapabilang po sa 16 na ipinagbabawal ng bansang China or sinabing unwelcome doon, ikinararangal po natin ito bilang mga Pilipino. Dahil tayo po tumindig at nanindigan para po sa ating bansa, nanindigan po tayo para po sa ating bayan. Suportado raw ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang resolusyon ng munisipyo ng Kalayaan. Handa rin daw siyang maban ng China. Pinalagan din ng mga senador ang pagtawag ni Chinese Embassy spokesperson Chi Lingpeng na political stunt ang resolusyon ng Senado. Doon kinokondena ng Senado ang mga sinabi ng tagapagsalita laban sa mga opisyal ng Pilipinas na nagtatanggol ng karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Senador Kiko Pangilinan, paglabag daw sa Vienna Convention on Diplomatic Relations ang mga walang modong sagot ng Chinese Embassy at nagpapatunay na bully ang China. Hindi raw dapat hayaan ang mga dayuhan na bastusin ang mga Pilipino sa sarili nating bansa. Ganito rin ang sentimiento ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. At namin sila papakinggan, sino ba sila? We know they're, as a matter of fact, sana naisip din po nila na they're visitors here in our country. At siguro kailangan nilang balikan yung Vienna Convention of 1961 na if you are a visitor here, a diplomat, dapat po respetuhin yung mga batas ng host country. Walang pwedeng magsabi sa atin na bansa na bawal tayo magpahayag na nararamdaman natin, bawal tayo magsalita. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, dapat kalmado at profesional ang pagsagot sa mga issue, may respeto at may diplomasya. The DFA urges that such responses be made in a calm and professional manner, conscious of the mutual respect that must prevail in all diplomatic interactions. As such, we urge the Chinese Embassy to be constructive in its statements towards a healthy dialogue despite major differences with a view to advance the overall bilateral relationship.
Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. Mga kapuso, posible pa rin makaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ng ulan sa umaga sa Mindoro, Palawan, Quezon Province, Bicol Region, Samar at Leyte Provinces, pati sa Panay at Negros Island. Halos ganyan din ang inaasahang panahon sa hapon pero uulanin na rin ang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng biglaan o panandaliang ulan. Shear line at amihan pa rin ang umiiral na weather system sa bansa. Dahil pa rin sa amihan, ramdam pa rin ang lamig ng panahon sa ilang lugar. Ngayong araw, nakapagtala ng 14.4 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 14.6 degrees Celsius naman sa Baguio City, 18.4 degrees Celsius sa Tanay Rizal at 19 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora. Umabot naman sa 19.3 degrees Celsius sa Tuguegarao City. Ayon sa Pag-asa, magpapatuloy ang peak season ng amihan ngayong Pebrero. Nilagdaan ng Department of Education at ng mga lokal na pamahalaan ang kasunduan para magtulungang magpatayo ng mga classroom sa buong bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi matutulad sa maanumalyang flood control projects ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal ng problema sa education system ng Pilipinas ang kakulangan ng classroom. Ito pa naman ay tinuturong isang dahilan kung bakit patuloy sa pangungulelat ang mga mag-aaral sa bansa. Sa report ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2, sinabing nasa mahigit 165,000 ang kakulangan sa classroom. Kahit mismo si Pangulong Bongbong Marcos, hindi makapaniwala kung paano umabot sa ganito ang sitwasyon. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Dahil sa kakulangan ng silid-aralan, gumagawa tayo ng ilang shift na pasok para sa mga estudyante. Nandyan na rin ay mga mag-aaral na nagkaklase sa mga basketball court o kuminsan sa ilalim lang ng puno. Bilang solusyon, lumagda sa kasunduan ng Department of Education at mga gobernador at mayor. Dito, hindi na lang Department of Public Works and Highways ang magtatayo at magkukumpuni ng mga school building, kundi kasama na rin ang mga lokal na pamahalaan. Ang DepEd na magtatakda ng mga standard at specification ng classroom at maglalabas ng pondo. At ang mga lokal na pamahalaan ang bahala sa procurement at pagpapatayo ng mga ito. Sa ganitong paraan, inaasahang bibilis ang pagpapatayo ng mga bagong classroom. Sa report ng EDCOM 2, nakasaad na noong 2024, 847 na classroom lang ang naitayo. At ito nakaraang taon, 2025, 6 na classroom lang ang naidagdag. Ngayong bibilisan ang pagtatayo ng classrooms para makahabol sa backlog, sinagot ng Pangulo ang malamang ay agam-agam na baka maging gatasan nito ng mga tiwali, gaya ng mga ghost at substandard flood control projects. E paano yan? Baka magka-problema ulit sa ghost project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan. Dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Pagka hindi magandang gawin ninyong trabaho, sisitahin kayo. Araw-araw kayo, gabi-gabi kayo kakatukin sa bahay ninyo. Sasabihin, ayusin ninyo yung problema. Babala, ayon sa Malacanang, ang sinabing yan ng Pangulo. Kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaaring tumingin dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. Mahigit 85.3 billion pesos ang nakalaang pondo para sa basic education facilities sa 2026 national budget. 9 billion dito para sa pagtatayo ng 4,000 classroom na unang tranche para tugunan ang malaking kakulangan sa silid-aralan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng mosyon ni dating Senador Bong Revilla na mag-inhibit si Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda sa pagdinig sa kanyang kasong malversation. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, sinabing bigo raw si Revilla na magpakita ng anumang aksyon o ikinilos ni Associate Justice Miranda para sabihing siya'y bias o may kinikilingan. Tinukoy noon ni Revilla na kapatid ni Justice Miranda ang abogado ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na isa na ngayong state witness sa mga kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Pero sabi ng Sandigan Bayan, dahil
Walang naipakitang ebidensya si Revilla na inimpluwensyahan si Associate Justice Miranda na kanyang kapatid. Haka-haka lamang ang sinasabi ng dating senador. Sinusubukan naming kunan ng pakayag ang kampo ni Revilla kaugnay rito.